Okay, so gusto ko share sa inyo yung naging experience ko sa pagbili sa dream phone ko at yan yung Google Pixel 9a. So madami kayong makikita online na nagbebenta nito kasi wala talagang official store ang Google dito sa Philippines. Mga ano lang, mga stores or online stores lang na bibili ng mga units tapos dito nila ibebenta. Pero officially, wala talaga pong distributor ang Google dito sa Philippines. Kahit tingnan natin sa website nila, wala tayong choose or select na Philippines dun sa mga countries na supported ng kanilang website. So, ito lang talaga yung tanging way. Pumili lang tayo sa mga online stores ng magko-provide sa atin ng Google Pixel phone. Nag-try kami sa Game Extreme kasi doon kami bumili before. Meron sila sa SM North. Doon kami bumili dati ng Google Pixel 8a kung hindi ako nagkakamali. Pero yung Google Pixel 9a kasi nila medyo, ewan ko, ang taas ng presyo compared sa online. Parang ang difference mga 5K din kung hindi ako nagkakamali. So hindi naman ako bumili doon kasi medyo nanghinayang ako. Laki din ng price difference na yun. So hanap ako sa Lazada, hanap ako sa Shopee. Meron mga mas mura doon na mga trusted sellers din. Yun nga lang, syempre, ilang days bago dumating. Eh, gustong-gusto ko na talagang bumili. So, naganap ako sa Facebook. Marami din doon, guys, na trusted stores. Kagaya na lang nabilang ko din before, yung Sulit Zilla. Pero, apparently, wala silang brand new na 256 gig Pixel 9a nung nagtanong ako. Buti minahanap ako na mas practical siguro, masasabi kong ganun. Brand new, mas mahal compared dun sa Sulidzilla. Pero yun nga, brand new na to. Tapos 256 gigabytes na. At yan, ay dito sa Zian Gadgets. So, hindi to sponsored. Hindi nila alam na ako yung bumili sa kanila. Talagang authentic customer experience yung nangyari sa akin. Talagang nag-chat ako sa Facebook page nila gamit yung personal Facebook account ko. Tapos talaga nakapag-transact ako mabuti. Tinanong ko lahat. Payment methods, ganyan, delivery, pati na rin yung warranty. Okay, so kapag bumili tayo, kagaya nito, meron tong 7 days replacement, 1 year warranty. Kahit na kailan mo gustong i-unbox sa bahay mo, hindi sila nanghihingi ng nung video, ganyan, nung pag-unbox mo. Pero maganda pa rin kung meron na. Kailangan mo lang itabi yung sales invoice. Yes, meron silang sales invoice. So, legit na business talaga itong ZN Gadgets. Tapos, meron din silang physical stores. Gusto ko lang share sa inyo kasi kung sakaling naghahanap kayo ng trusted Google Pixel phone seller, pwede nyo i-consider yung ZN Gadgets. So, maraming salamat sa kanila. Although hindi nila alam kung sino ako dun sa mga customer nila that day. Pero maraming salamat pa rin sa smooth transaction nila. Tapos, pakita ko sa inyo bumili na rin ako sa marketplace ng mga accessories kasi nga mahirap kasi humanap talaga ng accessories itong Google Pixel 9a sa online. Medyo limited na siya ngayon kasi paparating ni Google Pixel 10a. So, eto, bumili na rin ako ng case. Ayan, okay naman yung nabili ko. Nagustuhan ko naman kasi frosted, simple lang, pero rugged. Tapos ito yung screen or tempered glass. Okay? So, complete na. Bago pa man dumating sa akin yung unit. Ilang hours lang naman yung pagitan yan. So, meron silang sales invoice. Yan. Sales service invoice. Tapos, nagulat ako, meron silang binigay na freebie sa akin na 30 watts na charger. Ayan. Kasi walang charger na kasama sa box ang Google Pixel 9a. So, maraming salamat sa ZN Gadgets. Okay, so ito na yung ating Google Pixel 9a. So, kita nyo naman, balot na balot, guys. Walang damage whatsoever yung box. Meron lang silang idinikit na ZN Gadgets na sticker. Okay, so sama-sama nating buksan to ngayon. So, yung nandito pala sa akin, guys, ay yung Google Pixel 9a porcelain na kulay. Pero meron pa silang iris, obsidian, tapos peony, parang may pagka-pink siya. So, open natin. Tanggalin natin itong plastic. Nga pala, hindi ko pa napanggit yung presyo, no? 32,990 pesos yung presyo ng mismong unit. 256 gig Pixel 9a, tapos mag-a-add lang kayo para sa shipping fee. Okay? So, meron lang tayong pupunitin dito ng mga stickers. Yan, baliktad pala yung pagpunit ko. Sorry. Yun. Okay. Sleeve pala to. Yan. Ayos yung box nila. Parang recycled na materials yung ginamit. Ganda, oh. Simple lang. Okay, so ito na yung ating Google Pixel 9a. Sobrang excited ako talagang gustong-gusto ko na talagang magkaroon nito, guys. So magiging personal secondary phone ko itong Google Pixel 9a. Maganda rin kasi at least may mapakita ko sa inyo palagi yung mga bagong features ng mga Android operating system na paparating. Okay, so remove lang natin to. Parang iPhone lang siya, guys. Oh.
So, wala ng balikan 'to, talagang punit na yung kanyang ano, balot. Okey, wow, ang ganda guys. Kapitin lang ng ano, ng alikabok itong camera module. Pero ang alam niyo yung talagang gustong-gusto ng marami rito, ayun oh, flat siya guys. Almost walang camera bump. Kung meron man, sobrang nipis na oh, grabe. Tapos puwede na natin siyang mailagay ng flat na hindi nagwa-wobble na gano'n. Ganda. Tapos medyo makapal siya kasi itong Google Pixel 9a ang may pinakamalaking battery capacity sa lahat ng Google Pixel phones na nai-release bago pa po itong Google Pixel 9a. Natalo pa nito yung 9 Pro XL, 9 Pro. Ang makakatalo lang ata dito ay yung 10 Pro XL na paparating kung hindi ako nagkakamali. 5,200 mAh daw, no, yun yung rumor, yung capacity nun. Pero ito ay 5,100 mAh. So, para sa ganitong size ng phone, ganitong specs, tapos stock Android, vanilla Android, malaking battery capacity na po yan. Okay? So, malalaman natin yung battery performance ng phone nito sa mga susunod na araw kasi gagamitin ko nga siya. Okay, so tabi muna natin habang hinihintay natin na mag-boot. So, meron pa tayo ditong accessories. So, yung una ay itong USB-C to USB-C cable na hindi ko gagalawin dyan sa box. Tapos, yung ating, wala na pala ibang accessories, yun lang. Ay, ito pa, yung SIM ejector pin tsaka documentation. So, yun lang naman ang laman ng Pixel 9a na box. Okay? So, para dun sa mga gumagamit na ng Google Pixel 9a, anong masasabi nyo dito sa phone na to? So far, anong experience niyo? Pakilagay dyan sa comment section. So, setup ko lang saglit itong Google Pixel 9a tapos i-continue natin tong video na to. Okay, akala ko after a few hours lang yung second part ng video na to. So, after ko ma-setup, pagkatapos kong i-unbox, talagang ginamit ko na lang siya ng tuloy-tuloy for 2 days. So, from, kailan ba ako nag-unbox? Friday, tapos tinuloy-tuloy ko na siya ng paggamit sa buong weekend. Saturday, Sunday. Ngayon ay Monday morning. So, ang ginawa ko ay nagsaksak ako dito ng dalawang SIM. Pero ang ginagamit ko lang pang data, kagaya ng ginagawa ko sa ibang mga review phones, ay yung GOMO SIM, which is physical SIM. So, 98 to 99% of the time ay naka-data connection po ako dun sa buong weekend, sa Saturday tsaka Sunday. So, pagkatapos ko lang siyang i-setup, install na ng mga apps na kailangan ko ng naka-Wi-Fi, in-off ko na yon, finally charge, tapos tuloy-tuloy na for 2 days yung paggamit ko dito ng naka-data. 98 to 99% kasi minsan ko-connect siya automatically sa Wi-Fi ng bahay namin. Pero pag nakita ko yon, in-off ko para makabalik ako sa data connection. So, isa siguro muna sa gusto ko i-share sa inyo ay yung feels kapag ginagamit natin to. So, unahin natin yung design. So, ito yung aking Google Pixel 9a and napaka-comfortable niya gamitan guys. Kasi nga, magaan lang to, 186 grams to be exact. So, napaka-compact lang compared sa standard na mga size ng mga Android phones at iPhones sa ngayon. So, medyo may kakapalan yung mga gilid niya kasi nga malaki yung battery capacity na inilagay dito ng Google. Tapos yung kanyang likod, hindi talaga kapitin ng smudges and I highly recommend itong porcelain na color kasi talagang mapapanatili mong maganda yung phone na to kahit lumipas pa yung maraming taon. Yun nga lang, yung kanyang camera module, ayan, makikita ninyo, may pagka-smudge, fingerprint at dust magnet. Ayan, kahit ilang beses nating i-wipe yan, talagang madudumihan at madudumihan. So, isang way na pwede natin gawin dito ay gumamit ng tempered glass para sa kanyang camera module. Tapos yung fingerprint scanner dito sa Pixel 9a ay hindi po ultrasonic kagaya ng Pixel 9, 9 Pro, tsaka 9 Pro XL. Ang ginamit nila dito ay optical na fingerprint scanner. So, accurate pa rin naman at mabilis for the most part. Pero syempre, walang tatalo sa ultrasonic pagdating sa mismong security. At syempre, hindi natin may tatanggi dito sa itsura ng Pixel 9a, napakakapal po talaga ng bezels niya. Although proportion siya, ang mangyayari sa atin guys, kung gusto natin na makasanayin agad-agad yung bezels na yan ay maglagay ng itim na wallpaper o kaya dark na wallpaper, tapos naka-dark theme tayo. So, pakakasanayan na rin natin agad-agad. Hindi na rin natin mapapansin yung bezels na yan. Pero syempre, sa maraming tao, actually, nasabi ko na to, ngayon 2026, hindi na talaga ganun ka-acceptable para sa karamihan sa atin yung makapal na bezels. Pero ako, mapagpapasensyahan ko yung bezels na yun kasi sobrang pantay naman dito. Pero kagaya na sinabi ko, maraming tao yung gagawing deal breaker yan. At yan yung isa sa mga reason kung bakit i-release ng Google yung Google Pixel 10a.
Yung 10A na paparating bukas ata, February 17 or February 18, ay may mas manipis na bezels na compared dito sa Google Pixel 9a. Pero the rest, almost same lang po dito sa Pixel 9a. So, isa lang yun sa mga improvements na gagawin nila sa 10a. Tapos, meron pa tayo ditong IP68 na rating. So, if ever lang na mabasa natin ng tubig to, malubog 1.5 meters for 30 minutes, hindi po tayo magkakaroon ng problem dito sa phone na to. Hindi siya papasukin ng tubig. Pero syempre, kailangan pa rin natin bumili ng tempered glass, tapos ng case for extra protection. Lalo na't makakatanggap yung phone na to ng 7 major Android upgrades. So, for at least 6 to 7 years, gagamitin po natin tong phone na to. So, mas maganda, i-make sure natin na protected talaga yung phone. Tapos, naka Wi-Fi 6E na rin tayo dito, Bluetooth 5.3. And pagdating guys sa haptics ng phone na to, grabe guys, sobrang nakaka-satisfy talaga yung vibration. So, hindi ko siya pinatay. And actually, kapag magta-type dito, sobrang comfortable. Kasi nga, dahil sa sobrang compact lang ng phone na to, pwede natin siyang gamitin ng isang kamay lang. So, para doon sa mga palaging nagko-commute, ganyan, o kaya palaging busy, malaking tulong po sa atin yung size ng phone na to para magamit natin ng madali kahit busy yung isang kamay natin. At ang isa pa sa maganda rito sa phone na to, yung kanyang dual speakers or stereo speakers. Dahil malakas po talaga guys. Hindi ako nabitin. Tapos ang ganda ng tunog. Wala silang sinabi na may partnership sila sa Dolby, JBL, ganyan. Pero ang ganda, ang crispy talaga ng tunog. Tapos overall guys, yung kanyang design dito sa gilid, baka talaga siyang iPhone. Ayan, no? Kapag tinignan nyo yung gilid lang, aakalain natin na iPhone itong hawak-hawak natin. So overall, pagdating sa design ng phone na to, talaga nag-enjoy ako guys. Halos hindi ko na hinahawakan ng madalas yung iPhone 17 Pro Max ko. Kasi kung papansinin niyo yung size comparison pa lang. Diba? Ang laki ng difference nila. Ayun, oh. Kaya kailangan kong gumamit ng dalawang kamay palagi sa 17 Pro Max para mahawakan at magamit ko ng ayos. Pero dito, isang kamay pwede na. Ngayon pagdating sa display, meron tayong 6.3 inch dito na POLED Full HD+, 120Hz yung max refresh rate, 2700 nits yung peak brightness, at Corning Gorilla Glass 3 yung kanyang protection. And again guys, sa mata ko, napakaganda guys ng color reproduction. Sobrang accurate talaga. Kagaya ng makikita ninyo, ang ganda ng kulay guys dito sa phone na to. So talagang mag-e-enjoy tayo sa paggamit, lalo na kung manonood tayo dito ng movies, TV series, ganyan. Tapos mag-games din tayo if ever. Maganda po talaga. Mag-e-enjoy din kayo for sure. So ano bang difference ng POLED sa AMOLED na kadalasan natin nakikita sa mga Android phones sa ngayon? Ayon sa ni-research ko, ang POLED or plastic OLED ay mas flexible, mas magaan, mas durable compared dun sa AMOLED. Okay, pero anong advantage ng AMOLED? Well, yung AMOLED naman ay mas consistent yung color accuracy, pati na rin yung peak brightness niya mas mataas compared sa POLED. Pero, kayo guys, ano mas pipiliin nyo sa dalawa? Kasi kung ako lang personally, hindi naman ako nabitin sa max brightness itong Pixel 9a. Hindi rin ako magre-reklamo dun sa kanyang color reproduction or accuracy. Okay na okay siya. At the same time, mas matibay compared sa AMOLED. So, para sa akin, mas okay yung POLED compared sa AMOLED. Para sa akin lang naman. Pero ayon din sa na-research ko ang isa namang malaking disadvantage ng POLED compared sa AMOLED mas prone daw sa burn-in ang POLED compared sa AMOLED. At least, diba, mas alam natin kung paano mag-ingat dito sa Pixel phone na naka-POLED. At syempre, as expected guys, yung kanyang wide security level 1, tapos full HD yung max playback resolution natin, at kagaya na makita ninyo, may support siya sa HDR10 at HDR10 Plus contents. Ngayon, kapag in-unbox at na-setup nyo na itong Pixel 9a, medyo mapapansin niyo na may pagkaano siya, yung hindi ganun ka-smooth yung pag-scroll niya, yung animation niya, di ba 120Hz to? Ito yung reason. Pag pumunta kayo guys sa settings, punta kayo sa display and touch, tapos may pinakababa, makikita ninyo yung smooth display. So by default, after nyo i-set up tong phone na to at napansin nyo nga na hindi ganun ka-smooth yung display, naka-disable po siya. Okay, enable nyo lang para up to 120Hz na yung kanyang refresh rate. Pero if ever na gusto nyo makatipid ng battery, magandang way to, i-off nyo lang para lagi siyang naka 60Hz. Pero sa 2 days na paggamit ko sa phone na to, sinet ko talaga na naka-enable yung smooth display.
para makita natin yung consumption niya sa battery. Ngayon, pagdating naman sa performance nitong Google Pixel 9a, naka-Google Tensor G4 tayo dito na chipset. Yan ay sariling gawa ng Google. Tapos 8GB LPDDR5X yung ating RAM, 128 or 256GB na UFS 3.1. Tapos may inilagay pa dito ang Google na Titan M2 Security Co-Processor alongside Google Tensor G4. So, ang ginagawa nung Titan M2 Security Co-Processor ay ingatan yung mga privacy natin, yung mga passwords natin, yung mga login natin, para kahit yung mismong operating system daw, based dun sa research ko, ay hindi ma-access nang hindi natin alam yung mga sensitive information natin dito sa phone. So, magandang magandang assurance sa atin na kahit Android phone to, pero dahil nga Google, secured. Parang naka-iPhone na rin tayo. Hindi ko sure kung same sila ng level of security, pero dahil nalaman ko tong Google Titan M2 Security Co-Processor plus may built-in VPN pa to, para sa akin, secured na secured. Tapos nga, palagi tayo makaka-receive dito ng mga security patches, 7 major Android upgrades. Meron akong peace of mind dito. At pagdating naman sa mismong performance, makikita ninyo na napaka-decent na nakuha nating score dito sa Pixel 9a, 1,330,614. So if ever man na mag-decide tayo na maglaro dito sa phone na to, hindi po tayo madidisappoint. Pero pagdating naman sa thermals at saka sa battery consumption, ibang usapan na. Kasi dito sa Wildlife Stress Test, makikita ninyo na nabawasan tayo ng 8% sa battery. Hindi naman na masama, saktong-sakto lang naman yung battery consumption na yan. Pero pagdating dun sa temperature, tingnan niyo, nadagdagan tayo ng 12 degrees. Hindi ganun kaganda yung ating starting point, pero ang laki po talaga ng ginap sa temperature. So, hindi ko nare-recommend na maglaro tayo dito or magpatakbo ng sobrang bigat ng mga application ng matagal-tagal. Pero if ever man, kaya naman. Mag-ingat lang po tayo para hindi natin agad ma-degrade yung kanyang battery health. Pero syempre gusto ko i-share sa inyo yung actual na usage ko dito sa phone na to. Ilang SOT yung inabot ng 2 days na tuloy-tuloy na paggamit dito sa phone na to, na naka-enable yung smooth display at naka-enable din yung ating data connection. Again, for 2 days. So bago ko i-charge itong Google Pixel 9a ko, ito muna yung screenshot ng ating battery usage. So ang natira sa akin, ayan makikita ninyo, 46%. Pero nakakuha na tayo ng 2 hours and 51 minutes. Okay? So almost 3 hours na screen on time. So, kung may imagine natin guys, kaya nitong umabot ng 6 hours of screen on time from 100 to 0% ng naka-data connection lang, plus naka-enable yung smooth display. So, for sure, sa buong araw, hindi po natin magagawang ma-empty bat dito sa Google Pixel 9. Pero ulitin lang natin yung specs ng kanyang battery. 5,000 mAh, tapos 23 watts yung kanyang charging speed, plus meron pa tong 7.3 watts na wireless charging. At sa PCMark, ito yung nakuha nating screen on time. Dito yun naman guys, diba? 16 hours, 47 minutes. Ganun po katindi. So, almost 17 hours po yung nakuha natin dito sa Google Pixel 9a na compared sa mga more than 5,000 mAh na battery capacity. Halimbawa na lang yung Honor X9D 5G na naka 8,300 mAh, 15 hours and 45 minutes lang yung nakuha nating SOT doon sa PCMark. Pero dito, almost 17 hours na. So, ganun po kaganda guys, no? Yung phone na to. So, kahit na hindi siya umabot or hindi lumampas ng 5,000 mAh, pero dahil walang bloatware, so walang mga pre-installed apps, talagang vanilla Android siya, matipid po talaga sa battery kasi onti lang yung mga processes na tumatakbo sa background. Ang isa lang siguro sa kailangan nating tandaan dito ay hindi pa naka-silicon carbon yung kanyang battery. So, hindi po kasing tagal ng silicon ion battery yung battery health ng mga lithium-ion battery. So, ingat po tayo lalo na kung gagamitin po natin ng matagal itong phone na to sa isang mabigat na application. Baka mag-generate siya ng alarming heat at ma-degrade agad-agad yung kanyang battery. At iyan siguro yung reason kung bakit 23 watts lang yung charging speed ng phone na to, para at least kapag siya na-charge natin, hindi siya mag-generate ng unnecessary heat. At pagdating naman sa kanyang camera, 48 megapixels yung main shooter na merong OIS, tapos yung kanyang ultra-wide, tsaka yung selfie camera, almost same yung specification, 13 megapixels. So pakita ko sa inyo ilang sample photos, pero mag-upload pa ako sa Facebook page ng Sulit Tech Reviews ng iba pang mga samples. So, enjoy!
Okay, so ano guys masasabi nyo dito sa Google Pixel 9a? Comment kayo dyan. Kasi ako, sa 2 days pa lang na paggamit ko sa phone na to, sobrang satisfied talaga ako. Talagang sulit na sulit yung 32,990 pesos na presyo ng phone na to. Siyempre, mas mataas yung presyo ng phone na to compared dun sa actual na presyo ng Google dito sa Pixel 9a. Kasi kung halimbawa nakatira tayo sa Amerika, hindi po aabot ng 32,990 yung presyo nito. Mas mababa pa po doon. Pero dahil nga wala tayong official na distributor dito sa Philippines, mataas po talaga. Pero almost same yung presyo ng 256 gig na Pixel 9a sa iba pang mga online store na nakita ko, 32,990. And dahil naging maayos yung transaction ko dun sa ZN Gadgets, marirecommend ko siya sa inyo. Napaka-trusted na online seller naman. If ever na wala pa kayo nakikitang mabibila ng Google Pixel 9a o iba pang Google Pixel 9 at yung mga paparating pa na Google Pixels, pwede nyo puntahan yung ZN Gadgets na Facebook page. At if ever man guys, kung gusto nyong gumawa ako ng comparison, if ever lang naman, 17 Pro Max versus Google Pixel 9a, comment lang kayo dyan sa baba. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood at pagsama sa akin dito sa Pixel 9a na isa sa mga dream phone ko talaga na magamit sa everyday. Kasi maganda tong kagaya ng sinabi ko ata dun sa unboxing na part. Magandang basis kapag nagre-review tayo ng ibang mga Android phones kasi palagi itong may latest na updates from Google. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.